ambulance, now! Sigaw niya. Aalisin na sana ni Tyler si Madison nang pigilan siya ng isang lalaki. Sir, hindi niyo po muna pwedeng alisin. Kailangan po nating hintayin yung rescue. Shit, she is my wife. At sa tingin mo, mas magiging ligtas siya kung nakatagilid ang sasakyan niya? Galit na galit niyang sigaw, saka niya tinulak ang lalaki para maalis niya si Madison sa loob na sasakyan. May tama sa noo si Madison at posibleng tumama siya sa manibela sa lakas ng impact na aksidente. Nang maialis ni Tyler si Madison sa sasakyan, ay binaba niya na ito habang yakap-yakap ang walang malay niyang katawan. Madison, honey, please wake up. Don't do this to me. I'm sorry. I'm really sorry. Umiiyak na pakiusap ni Tyler pero wala na talagang malay si Madison. Where is the ambulance now, ha? Wag lang kayong manood. Call the ambulance. Galit na galit niyang sigaw. May mga tao naman nakakilala sa kanya kaya nang may tumawag ng ambulansya ay ginamit nilang pangalan ni Tyler Moya. Ilang minuto lang naman ay dumating ng 3 ambulansya at inuna nilang asikasuhin si Madison dahil tila ba mas patindi ang nangyari sa kanya dahil bumaliktad ng sasakyan niya. Isinakay na nila si Madison sa ambulansya at sumama naman si Tyler. Tinawagan na lang ni Tyler si Ariel para kunin niyang sasakyan na naiipit sa traffic. Hinawakan ni Tyler ang kamay ni Madison at nakikiusap na gumising na ito. Nilagyan na nila ng dextrose si Madison at first aid para madiretso na siya ng emergency room pagdating nila ng ospital. Ngayon na lang ulit umiyak si Tyler dahil ang huling iyak niya ng sobra ay noong bata pa siya, noong mawala ang kanyang ina. Madison, please, don't leave me. I'm sorry. Hindi pa rin siya tumitigil sa paghingi niya ng tawad kay Madison. Kasalanan niya lahat kung napigilan niya lang sana kaagad si Madison, hindi siya masasangkot sa malaking aksidente. Kung una pa lang sana ay sinabi niya ng tunay niyang pagkatao, hindi sana to nangyari. Hindi sana nagalit si Madison, hindi sana sila nag-away, lalong higit sa lahat, hindi sana umalis si Madison at hindi nangyari aksidente. Mabilis silang nakarating ng hospital at naiwan na si Tyler sa labas ng emergency room. Hindi siya mapakali kaya pabalik-balik siya naglalakad sa harap ng pintuan. Ginulo niya ang buhok niya at tila ba pasan-pasan niya ang buong mundo. Ilang oras na ang lumipas pero hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas ang mga doktor o nurse sa loob ng kwarto kung saan dinala si Madison. Kumalma naman siya kaya nakaupo na lang siya sa waiting area. Sir, magbihis na po muna kayo. Saad ni Ariel, nakakarating lang dala-dalang isang pares ng bihisan ni Tyler. May bakas ng dugo ang damit niya. Galing kay Madison pero hindi niya na inalintana dahil mas iniisip niyang kalagayan ni Madison. Bakit pakiramdam niya sinumpa siya ng kalangitan? Lahat na lang ng babaeng minamahal niya ay nasasangkot sa aksidente. Napayuko na lang si Tyler habang magkasalikop ang mga kamay niya. Sana lang ay maging ligtas si Madison at walang major injury na natamo. Ayaw niya nang maulit pa ang nakaraan. Iwan mo na lang dyan, hihintayin ko makalabas si Madison. Walang gana niyang wika. Sigurado po maghihintay pa kayo ng ilang oras. Hindi naman po kayo magtatagal na magbibihis. Ako na po muna magbabantay dito. Saad ni Ariel. Tahimik namang kinuha ni Tyler ang bihisan niya saka siya nagtungo sa pinakamalapit na CR. Ngayon lang nakita ni Ariel na naging ganitong boss niya sa maraming taon silang nagkasama. Sigurado si Ariel na may nangyari sa pagitan ng boss niya at ni Madison kung bakit kinailangan nilang maghabulan sa kalsada. Nabangga ang sinakyan ni Madison habang naipit naman sa traffic ang sasakyan ni Tyler. Ang akala ni Ariel ay wala na talagang makakapagpabago sa boss niya. Wala na makakapagpalambot sa puso niya at wala na makakapagpangiti sa kanya. Hindi mapigilan ni Ariel na hindi isipin kung bakit naitanong ni Madison kung may kakambal ba si Tyler. Hindi kaya napailing na lang si Ariel sa laman ng isip niya. Imposible ang iniisip niya dahil alam niyang maingat si Tyler sa lahat ng mga sekreto niya. Ilang minuto lang naman ang lumipas at bumalik na rin kaagad si Tyler. Samantala naman na makita ni Daryl si Lizal ay mabilis niya itong nilapitan. Isang taon niya rin itong hindi kinausap dahil sa nangyari. Akmang lalapitan na sana ni Daryl si Lizal nang mapating siya dahil may kamit si Lizal. Alam niyang may kamit si Lizal dahil palingali nga ito sa paligid. Naghintay na muna si Daryl bago niya lapitan si Lizal. Hindi niya kinausap si Lizal at si Rowan simula noong nangyari ang skandal nila ni Madison dahil baka nagkamali siya. Nang hinala lalo na't lasing na lasing siya nung gabing yon. Ilang minuto lang naman ang lumipas at may dumating na lalaki. Nag-uusap na silang dalawa ni Lizal pero hindi yun marinig ni Daryl dahil may kalayuan sa kanya ang dalawa.
Hindi naman niya pwedeng lapitan dahil wala siyang pagtataguan. Wala na siyang pakialam kung sino ang kausap ni Lizelle. Ang gusto niya lang ay ang makausap ito tungkol sa nangyari 1 year ago. Pagkatapos nilang mag-usap ay muling nagpalingalinga sa paligid si Lizelle. Tinitinan ko may nakakita ba sa kanila saka siya umalis pero sinundan siya ni Daryl. Lizelle! Oh my God! Gulat na sigaw ni Lizelle sa kanya nilingon kung sino nang gulat sa kanya. Daryl! Sigaw pa nito. Napahawak na lang si Lizelle sa dibdib niya dahil tila ba humiwalay ang kaluluwa niya ng 5 segundo sa katawan niya. Ano bang kailangan mo? Inispan tanong ni Lizelle. Nagsalubong ang mga kilay ni Lizelle. Sinusundan ba siya ni Daryl? Sinusundan mo ba ako? Dagdag pa niyang tanong. Hindi kita sinusundan. Nakita lang kita kaya kita nilapitan. May gusto lang akong tanungin. May nilagay ka sa inumin namin ni Madison noong nagsa-celebrate tayo sa bar, hindi ba? Diretso niyang tanong. Hindi naman pinahalata ni Lizelle na nagulat siya sa tanong ni Daryl at nagpanggap lang na wala siyang alam. Ano bang sinasabi mo? Sa akin mo ba sinisisi ang skandal yung dalawa ni Madison? Ako bang sisisihin mo sa pagiging cheater yung dalawa? Pwede ba Daryl? Patay ng issue na yun, kaya patahimikin mo na lang. Maganda naman na ulit ang buhay ni Madison, hindi ba? She gains her fame again. Kaya bakit mo pa ba yan inuungkat? Naiinis niyang sigaw kay Daryl. Kung pwede nga lang sanang maging issue ulit yun, pero mukhang kinalimutan na ng lahat dahil sa bagong drama ni Madison. Wala akong pakialam kahit na nawala ng issue na yun. Pero hindi na yun maalis sa nakaraan namin. Nakita ko kayo ni Rohan nung gabing yon. Pareho niyo kaming pinapanood ni Madison at sabay din kayong umalis ng club. You both plan what happened in the club, right? Rohan cheated on Madison at dahil ayaw niya masirang pangalan niya because of cheating, pinalabas niyong si Madison ang cheater. Pwede ba Daryl? Come on! Move on dude! Huwag mong isisi sa amin ang pagiging cheater mo sa girlfriend mo dahil hindi lang naman si Madison na may kasalanan. Pareho kayo. Kinausap mo lang ba ako tungkol dito? At isa pa, kalahating taon na nakalipas kaya manahimik ka na lang. Akma na sanang aalis si Lizelle dahil baka may makakita pa sa kanila sa lugar na ito nang pigilan siya ni Daryl. Hindi ko alam kung bakit ako naduwag noong panahong mainit pa yung issue tungkol sa amin ni Madison. Pero yun ang pinagsisisihan kong ginawa ko sa buhay ko. Nakuha kong CCTV ng club na pinuntahan natin at sumakay kayo ni Rohan ng taxi at nagpahatid sa isang hotel. Nagstay kayo doon ng halos 1 linggo kahit na alam niyong marami nang nagbabanta sa buhay ni Madison. Tama ako hindi ba? Niloloko niyo na si Madison ng mga panahon na yun at para pagtagpan ng panloloko niyo, gumawa kayo ng plano laban sa kanya. Napalunok si Lizelle at hindi niya na alam kung paano pa ba niya sasagutin si Daryl. Hanggang ngayon pa rin ba yun pa rin ang iniisip niya? Inis na inalis ni Lizelle ang kamay ni Daryl na nakahawak sa braso niya saka siya mabilis na tumakbo para makaalis na. Samantala naman, hanggang ngayon naghihintay pa rin si Tyler sa labas ng emergency room. Sir, hinihingal na sigaw ni Ariel, nakararating lang ulit pagkatapos niyang umalis makalipas ang 1 oras. What do you need? Walang ganang tanong ni Tyler. Hindi pa rin siya mapakali dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang balita sa kalagayan ni Madison. Humugot naman muna ng malalim na buntong hininga si Ariel dahil para bang naubusan siya ng hangin sa pagtakbo niya para mabilis lang siyang makarating kay Tyler. Ma'am Clara is now awake. Saad niya na ikinagulat ni Tyler. Napatayo pa siya dahil hindi niya talaga palalampasin si Ariel kapag nagbibiro lang siya. Are you joking? Seryoso niyang tanong pero umiling si Ariel. Wala po akong dahilan para magbiro sa ganitong sitwasyon. She's awake, sagot niya. Tila namanhid naman ang buong katawan ni Tyler dahil 6 na taon na siyang naghihintay para sa pagising ni Clara. Hindi kaagad nakagalaw si Tyler sa kinatatayuan niya sa binalita ni Ariel. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. 6 na taon siyang naghihintay na walan siya ng pag-asa na magigising pa si Clara. He should be happy, right? Pero bakit parang nalulungkot siya? Ilang minuto lang ang lumipas at nagring ang cellphone ni Tyler. Kinuha niya yun sa bulsa niya at tiningnan kung sinong caller. Hindi nga nagbibiro si Ariel dahil hindi naman tatawag sa kanyang ama ng walang dahilan. Sinagot niya ang tawag. Wala ka pa rin bang balak na bumalik dito? Gising ng asawa mo. Sigaw ng kanyang ama sa kabilang linya. Palagi ka naman dumadalo dito dati pero simula na magpakasal ka sa artista na yan, nabaling ng buong atensyon mo sa kanya. Huwag mo na sanang hintayin na ako pa magsasabi sa babaeng pinakasalan mong lihim mo. Matagal na kitang pinagbigyan at binigyan ng oras para aminin sa kanyang lahat at putulin ang relasyon mo sa kanya.
At ngayong gising ng tunay mong asawa, kailangan mo nang tapusin ang kahibangan mo. Dagdag pa ng kanyang ama sa kapinatay ng tawag. Hindi man lang nakapagsalita si Tyler. Napaupo na lang si Tyler sa upuan at napatulala. Hindi niya alam kung sinong uunahin niya, kung kanino siya mananatili. Kailangan din siya ni Madison pero siguradong hahanapin din siya ni Clara. Napayuko na lang si Tyler at pinagsalikop ang mga kamay niya. Hindi niya alam ang gagawin. Siya ang pumasok sa ganitong sitwasyon pero hindi niya naman inakala na mamahalin pala niya si Madison. Sa loob lang ng 1 taon ay nahulog siya kay Madison, habang si Clara ay comatose pa rin sa ospital. Ako na pong bahala kay Madison. Babalitaan ko na lang po kayo tungkol sa kanya. Go to Clara sir, she needs you at siguradong ikaw ang una niyang hahanapin. Anas ni Ariel, pero paano naman si Madison? Hindi ba at si Tyler din ang una niyang hahanapin kapag nagising na siya? Naaksidente din noon si Clara kaya siya nakatulog ng maraming taon. Paano kung mangyari rin yun kay Madison? Napasabunot na lang si Tyler sa buhok niya. Ano ba itong iniisip niya? Hindi yun mangyayari kay Madison. Samantala naman hinihingal na umuwi si Lizelle. Natatakot siya kay Daryl at kinakabahan siya sa mga sinabi nito sa kanya. Kunot noong tiningnan ni Rohan si Lizelle dahil para ba itong may tinataguan dahil sa itsura niya. Rohan, hindi ka talaga nag-iingat. Bakit hindi mo pinadelete lahat ng mga CCTV kung saan pwede tayo makita? Galit niyang sigaw sa nobyo niya. Mas lalo namang nagsalubong ang mga kilay ni Rohan dahil hindi niya alam kung ano bang sinasabi ni Lizelle. What do you mean? Kalmado niya lang na tanong. Si Daryl, marami nang alam sa atin si Daryl at kapag nalaman ni Madison na lahat ng ginawa natin sa kanya, paniguradong hindi tayo nang titigilan. Kinausap ako ni Daryl kanina bago kumuwi dito at hawak niyang CCTV na galing sa club na pinuntahan natin noon at nasundan tayo ng CCTV hanggang sa hotel kung saan tayo nag-check-in at nagtago kay Madison ng ilang araw. Shit! Stress ng wika ni Lizelle. Napaayos din si Rohan sa pagkakaupo niya. Bakit tinaalam pa rin ni Daryl ang tungkol sa nangyari sa nakaraan? 1.5 taon nang nakalipas. Did he really say that? Sa tingin mo ba, may panahon pa ako magbiro? Naalala niya kung anong nangyari nung gabing yon. Sinabi niya rin sa akin na alam niyang may nilagay ako sa inumin nila ni Madison para mag-init ang mga katawan nila. Nakita niya rin tayong nakatayo sa harap nilang dalawa at nakita niya tayong sabay na umalis ng club. Bakit ba hanggang ngayon ay buhay pa rin ang kuha ng CCTV? Napapahilamos na lang si Lizelle sa mukha niya. Pabagsak siya naupo sa sofa at hindi makapag-isip ng maayos. Hindi pwedeng mabaliwala ang lahat ng ginawa nila ni Rohan noon. Hindi yun pwede at lalong hindi pwedeng malaman ni Madison. Siguradong kapag sinabi na ni Daryl kay Madison ang lahat ng nalaman niya, hindi na sila titigilan ni Madison. Nang mag-ring ang cellphone ni Lizelle ay sinagot niya yun. Yes, manager, sagot niya rito. Napanood niyo na ba yung balita? Nasangkot sa malaking aksidente si Madison at nasa ospital siya ngayon pero wala pa rin kasiguraduhan kung anong kalagayan niya. Napatayo si Lizelle sa narinig ng manager niya na dating manager din ni Madison. Totoo ba yung sinasabi mo? Tila ba nagkaroon ng liwanag sa mukha ni Lizelle? Kapag totoo ngang nasangkot sa aksidente si Madison, posibleng 50-50 siya. Panoorin niyo na lang yung balita tungkol sa kanya. It's all over the media. Mabilis sa kinuha ni Lizelle ang iPad niya at sinearch ang tungkol kay Madison. Marami namang article ang naglabasan at una niyang pinanood ay ang video tungkol kay Madison. Lumapit naman si Rohan kay Lizelle dahil curious din siya kung ano bang sinabi ng manager nila. Pinanood nilang kuha rin ng CCTV na aksidente ni Madison. Kulay pulang traffic light sa kabilang daan habang nakagreen naman kay Madison. Unang tumawid si Madison pero may mabilis na sasakyan na galing sa red light ang bigla na lang bumangga kay Madison dahilan para tumagilid ito. Nasangkot din sa aksidente ang mga katabi pa nilang sasakyan at marami ang tinakbo sa ospital habang kalagayan ni Madison ang hindi pa rin malinaw. Is that Madison car? Tanong na ni Rohan. How is she? Nag-aalala niyan tanong. Bakit mo pa inaalala kung kamusta na ba siya? Hindi ba dapat at matuwa ka pa dahil kapag namatay si Madison, wala na tayong problema? Kapag nawala si Madison, hindi na maglalakas loob si Daryl na ilabas ang tungkol sa ating dalawa. Hindi pa rin tama na maging masaya tayo sa pagkamatay ng ibang tao, Lizelle. Minsan mo rin siyang naging kaibigan. Bakit? Ikaw din naman ah. Ikaw yung minahal at pinagkatiwalaan niya pero anong ginawa mo? Pareho lang tayo, Rohan. Kapag nabuhay pa si Madison, magkakandaletse-letse ang buhay nating dalawa. Anas ni Lizelle sa kanya tinalikuran si Rohan at pumasok ng CR.
Tiningnan naman ni Rohan ang iPad ni Lizelle at hanggang ngayon wala pa ring balita sa sitwasyon ni Madison. Kinabukasan, nilipat sa ICU si Madison pero simula nang dinala siya sa ospital, hindi pa rin siya nagigising. Maraming mga aparatus ang nakakabit sa katawan niya at may bandage din siya sa noo dahil may sugat siya doon. Walang nagawa ang production kung hindi ang tigil na muna ang taping nila. Tuloy-tuloy pa rin naman ang airing ng drama nila sa TV dahil nakapag-advance taping naman na sila. Pinuntahan ni Gary si Madison sa ospital para kamustahin ang kalagayan niya. "How is she?" Tanong ni Gary kay Ariel habang pareho sila nakatingin sa transparent glass sa pintuan kung saan pwede nila makita si Madison. Wala pa rin. She almost died last night kaya natagalan bago siya ilabas sa emergency room. Nilipat siya ng ICU dahil kailangan siyang obserbahan oras-oras. Sagot ni Ariel. Dumating naman si Tyler at tiningnan niya lang ang dalawang nakatingin kay Madison sa loob. "Good morning, sir." Bati ni Gary nang makita na nila si Tyler. Hindi umalis kagabi si Tyler, lalo nang malaman niyang pilit na nire-revive si Madison. Hindi niya magawang iwan si Madison sa ganung kalagayan dahil hindi siya mapapakali. "Simulan niyo na muna ang ibang project mo, Gary, dahil baka abutin ng 1 buwan dito sa ospital si Madison." Wika ni Tyler na ikinatango na lang ni Gary dahil wala rin naman silang choice. Kahit na gusto sanang itago ni Tyler ang tungkol sa pagkakaaksidente ni Madison, wala pa rin siyang magagawa dahil nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Madison ang sasakyan niya. Hinayaan na lang din ni Tyler na kumalat ang balita dahil magtataka lang din ng mga tao kapag hindi nagpakita sa publiko si Madison ng maraming araw. Kung kailan malapit nang matapos ang taping nila, nangyari pa ito kay Madison. Tiningnan ni Gary si Tyler at bakas na bakas sa mga mata ni Tyler ang puyat at pagod. Hindi naman na magtataka si Gary dahil alam niya naman na ang relasyon ni Madison at ni Tyler. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo na ring walang malay si Madison na mas lalo namang kinatutuwa ni Lizelle. Minsan nang dinalaw ni Lizelle si Madison at nakita niya ang kalagayan ni Madison. Punong-puno pa rin ng maraming aparatos ang buong katawan niya at nananatili pa rin siya sa ICU. Nagbabasa ng magazine si Ariel habang nagbabantay kay Madison. Hindi naman namamalayan ni Ariel ang paggalaw ng mga daliri ni Madison, lalo ng dahan-dahan na pagmulat ng mga mata niya. 2 linggo siyang nakatulog lang. Nakamulat ng mga mata ni Madison pero hindi man lang ito kumukurap. Hindi pa napapansin ni Ariel kaya hindi pa rin niya natatawag ang mga doktor ni Madison para may check ang kalagayan niya. Blanko pang isip ni Madison at hindi niya maalala kung anong nangyari. Tanging puting kisame lang ang nakikita niya. Gusto niyang igalaw ang mga mata niya pero tila ba hindi niya magawa. Ginagalaw niya rin ang mga daliri niya pero hindi pa rin niya magalaw ang paa niya. Manhid pa ang buong katawan niya dahil sa impact ng aksidente at sa iba't ibang gamot na natatanggap ng katawan niya. Nang makaramdam ng pagkauhaw si Ariel ay tumayo siya at nanguha ng tubig sa side table lang din ni Madison at halos masamid pa siya na makita niyang nakamulat ng mga mata ni Madison pero hindi gumagalaw ang mga yon. Mabilis na tinawag ni Ariel sa station ng mga nurse ang kalagayan ni Madison. At ilang minuto lang naman ang lumipas ay sunod-sunod ang dumating ang mga doktor niya. Mabilis lang tsinek ang mga mata ni Madison at ang kalagayan niya. "Miss Madison, naririnig mo ba ako?" tanong ng doktor. Gumalaw naman ang mga mata ni Madison para tingnan ng doktor. "Can you hear me?" ulit na doktor. Dahan-dahan naman tumango si Madison. Inalis na rin nila ang tubo na nakasubo sa bibig ni Madison. Base sa resulta nila ay maayos naman na siya. Ang akala talaga nila ay matatagalan pa ang paggising ni Madison. "Naalala mo ba kung anong nangyari sa'yo?" tanong ng doktor. Pero pilit na inaalala ni Madison ang lahat pero hindi niya maalala. Wala siyang maalala. Napaluha na lang si Madison dahil maging ang sarili niya ay hindi niya makilala. "Who am I?" tanong niya sa mga ito. Nagkatinginan pa ang mga doktor dahil alam na nila kung anong posibleng mangyari kay Madison. Nanunood at nakikinig lang naman si Ariel sa gilid. Napahilamos na lang siya dahil kung hindi maalala ni Madison, ang sarili niya ay posibleng wala na siyang maalala. "Kailangan namin siyang i-CT scan para ma-check ulit ang ulo niya. The last time we check ay okay naman siya at wala namang internal bleeding, but we need to check her again dahil posibleng may amnesia siya." Wika ng doktor kay Ariel. Inalis na nilang ibang aparato sa katawan ni Madison dahil kailangan nilang dalhin sa ibang kwarto si Madison para ma-CT scan siya. Nakasunod lang naman si Ariel. Hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin kay Tyler. Naghintay siya ng ilang minuto sa labas ng kwarto kung saan ipinasok si Madison.
Mabilis din naman silang natapos kaya binalik na nila sa kwarto niya si Madison. Pagkatapos nila matingnan ang kalagayan ni Madison ay kinausap nila si Ariel. Nagkakaroon siya ng temporary amnesia pero hindi naman dapat natin itong ipag-alala dahil hindi naman magtatagal ang amnesia niya. Maaring shock pa rin ang utak niya dahil sa aksidente. Okay naman ang ibang results ng mga test sa kanya kaya magpapagaling na lang siya at ililipat na rin natin sa recovery room. Saad ng doktor sa kanya. Mga ilang linggo pa po ba bago bumalik ang alaala niya? Tanong ni Ariel. Yun pang hindi natin sigurado. Wala tayong magagawa kung hindi maghintay hanggang sa bumalik ang mga alaala niya. Napatango na lang si Ariel sa kanya tiningnan si Madison na gising na pero nakatitig pa rin sa kisame. Noong nakaraang taon lang din siya na aksidente at nanatili ng ilang buwan sa ospital tapos nasangkot na naman siya sa aksidente ngayon. Ayon sa narinig ni Ariel na balita, si Madison ang napuruhan sa aksidente dahil sa sakyan niyang binangga habang minor lang naman ang natamo ng iba pang mga nasangkot sa aksidente. Hindi mo ba talaga maalala kung sino ka? Wala ka bang maalala kahit na isang kakilala mo lang? Tanong ni Ariel. Umiling naman sa kanya si Madison. Gusto nang maalala ni Madison kung sino siya at kung ano nangyari sa kanya pero nahihirapan pa rin siya. Blanko pa rin ang utak niya. Napabuntong hininga na lang si Ariel. Hindi niya alam kung ikakatuwa ba niyang walang maalala si Madison dahil hindi niya kailangang magdahilan kung bakit wala si Tyler sa tabi niya. Halos magdadalawang linggo na rin hindi umuwi si Tyler simula nang lumipad siya patungong US. Naiwan si Ariel para kay Madison dahil walang ibang magbabantay sa kanya. Napatingin si Ariel sa pintuan nang bigla itong bumukas. Tumayo naman siya na si Lizelle ang makita niya. What are you doing here? Seryosong tanong ni Ariel. Napakunot naman ang si Lizelle dahil kilala niya si Ariel. Bakit siya nagbabantay kay Madison gayong ang boss niya naman ay si Tyler? Hindi ba't sekretary ka ni Mr. Moya? Bakit ikaw nagbabantay kay Madison? Kuryoso niyang tanong. Tiningnan din ni Madison si Lizelle pero hindi niya ito kilala kaya blanko lang siya nakatingin sa kanila. Umalis ka na lang, miss. Hindi pa tumatanggap ng bisita si Madison. Alam ko naman hindi ka nagpunta rito para kamustahin siya. Nagpunta ka rito para alamin kung mamamatay na ba siya. Parangkang wika ni Ariel na ikinagulat pa ni Lizelle. Ganun bang tingin mo sa akin? Hindi ko na ba siya pwedeng kamustahin? Who is she? Is she one of my friends? Tanong ni Madison. Napatingin naman si Lizelle kay Madison at nagtatakang mukha niya. Tama ba siya nang narinig? Umalis ka na, miss. She needs to rest. Hinila na ni Ariel palabas sa Lizelle. Sandali lang. Gusto ko lang naman siya makita. Bakit mo ba ako pinagbabawalan? Pero teka, hindi niya ba ako nakikilala? Wala ba siyang maalala? Sunod-sunod niyang tanong pero ni isa sa mga tanong niya hindi sinagot ni Ariel. Sinarado na kaagad ni Ariel ang pintuan at nagulat pa si Lizelle. Dahil akala niya tatamaan na siya sa muka. Naipilig ni Lizelle ang ulo niya. Sigurado siyang tinanong siya ni Madison kung isa ba siya sa mga kaibigan niya. Biglang sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Lizelle. Kung walang naalala si Madison, posibleng lahat ng alaala niya ay nawala na rin. Doc, tawag ni Lizelle sa doktor na papasok sana sa kwarto ni Madison. Kamusta po si Madison? Is she okay? Totoo bang wala siyang maalala? Tanong niya na naman. She's now okay and for now wala siyang maalala. Excuse me. Sagot ng doktor. Sa kanya saka to pumasok sa loob ng kwarto. Nakita pa ni Ariel na nasa labas pa rin si Lizelle kaya lumapit siya sa pintuan sa kanya nilaki ito. Hindi niya mapagkakatiwalaan si Lizelle dahil siyang dahilan kung bakit nagkakandaletse-letse ang buhay ni Madison. May ngiti sa labing lumabas si Lizelle ng ospital. Wala na masasaya pa na ibinalita ang malaman mong wala nang maalala si Madison pero lingid sa kanyang kaalaman na temporary lang naman ito dahil hindi malalang amnesia niya. Kinuha niyang cellphone sa bag at tinawagan si Rohan. Let's have a date! Masayang wika niya rito. Anong meron at bakit parang ang saya-saya mo yata? Natatawan tanong ni Rohan dahil alam niya nitong mga nakalipas na linggo ay para bang wala nang ibang ginawa si Lizelle kung hindi ang magalit at ma-stress. Sundin mo ako dito sa ospital kung saan naka-confine si Madison, saka ko sasabihin sa'yo. Saad niya, kaya mabilis namang sinundo ni Rohan si Lizelle. Sumakay na kaagad sa passenger seat si Lizelle na makarating si Rohan. So tell me, anong meron? Hindi na makapaghintay na tanong ni Rohan. Well, ang ex-girlfriend mo lang naman ay walang maalala. Nawala siya ng alaala. Ano ba? Inis na sigaw ni Lizelle dahil biglang nagpreno si Rohan. I'm sorry, love. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Ang ibig mo bang sabihin ay may amnesia si Madison?
Nawala kaagad ang inis ni Lizelle sa biglang pagpreno ni Rohan. Oo, ganun na nga. Binisita ko siya sa ospital pero ayaw sabihin sa akin ni Ariel kung anong kalagayan ni Madison. Nakakapagtaka lang kung bakit ang sekretary ni Mr. Moya nagbabantay kay Madison. Kuryoso niya ng tanong. But anyway, I don't care kung ano man ang dahilan basta masaya akong malaman na walang maalala si Madison. We should celebrate it dahil kahit nasabihin niya lahat kay Madison ng mga nalalaman niya pero wala namang maalala si Madison, bali wala rin ang lahat ng yun. Napatango-tango na lang si Rohan. Samantala naman, nakalabas na kaagad ng ospital si Clara matapos niyang maobserbahan ng 2 linggo. Masaya siyang nakahawak sa braso ni Tyler habang naglalakad sila sa dalampasigan. Akala ko hindi na ako magigising. Napakatagal ko palang natulog. 6 na taon. Napakaraming taon na nasayang na dapat naging magandang memories nating dalawa. Thank you for waiting for me, Tyler. Nung malaman kong 6 na taon na pala akong comatose, ang daming pumasok sa isip ko. Nakahanap ka na ba ng iba habang wala akong malay? Nagkapamilya ka na ba? Iniwan mo na ba ako? Kamusta ka na kaya? Hindi ko maiwasan hindi yung isipin dahil naging magising ako'y wala ka sa tabi ko. Ikaw yung inaasahan ko makikita ko pagising ko pero para bang gusto ko nang ulit matulog nang makita kong wala ka sa tabi ko. At ilang araw pa bago ka dumating. May bahid ng lungkot na wika ni Clara na wala man ang ibang alaala ko pero masaya kung ikaw ang hindi ko nakalimutan. Masaya niyang sad sa kanya niyakap ang isang kamay ni Tyler. Tipid lang naman nang umiti si Tyler. Dapat mong maalala kung anong nangyari sa nakaraan. Kailangan mong maalala ang lahat, Clara. Sad ni Tyler sa sarili niya pero sa ngayon ay kailangan niya manatili sa tabi ni Clara dahil na walang ibang alaala ni Clara habang ang naalala niya lang naman ay ang pagsasama nila ni Tyler. Ano nang mangyayari ngayong gising na si Clara at hindi pa buo ang kanyang alaala? Ano nga kaya ang dahilan? Bakit nais ni Tyler na maalala ni Clara ang lahat? At si Madison, hanggang kailan siya mawawala ng alaala? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.